Pwede po ba natin palapakan ang bawat isa at mother na narito po? So magandang umaga po sa ating lahat. I know that today is a very special day to all mothers out there. So feel the moment and feel the presence of being a mother today sapagkat ang araw na ito ay para po sa ating mga kananayan who sacrifices themselves po sa ating pamilya. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Banalang Sulat? Let us open our Bibles in Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Ayan po, it's not clear sa ating po. So, buksan niyo po ang inyong mga banal na aklat ng Efeso chapter 6, 1 to 3. At sabay-sabay po natin since 3 verses lamang po ito. Ready na po ba? Amen, ready. So, Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. 3, so that it may go well with you and that you may enjoy your life on the earth. Let us pray. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Especially sa mga kananayan na narito, Panginoon. This is the very special moment, O God. Special day sa bawat isa. Sa mga nanay who sacrifices themselves, O God, sa kanilang pamilya, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kanilang maranasan, kanila po, Panginoon, na mapatunayan sa buhay nila kung gaano kadakila ang pagiging isang nanay. Lord, marami pong salamat sa wagang ito dakila ang kapunayan, Panginoon. And let your Holy Spirit surround again this place po, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, kayo po magbigay ng wisdom and knowledge, O God. Itago niyo po ako sa likod ninyo, Lord, at kayo pong makita kayong may taas, less of me, more of you po, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Kami po, Panginoon, unay humingi ng kapatwaran, linisin na aming mga puso, sanctify, O God, upang makita ka namin, linisin mo ang bawat puso sa amin, sa aming mga nagawang pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw mapapurihan sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ay sabi namin, Amen. Pwede na po tayo po. So, dito po, introduction, since today, we all know that today, May 12, is special for Mother's Day. Next slide. In the US, Mother's Day is celebrated on the second Sunday of each year. So, bibigyan ko lang po kayo ng history. And then po about paano nga ba? Baka kasi minsan, some of the mothers, hindi po nila alam, basta alam nila May 12, Mother's Day. So, ito pong idea started in America when a woman called si Anna Jarvis po held a small memorial service for her own mother on May 12, 1907. So, doon po nagsimula yung Mother's Day para po sa history, para malaman po natin bakit ba may Mother's Day? Sino may pakana nito? So, utang po natin mga kananayan kay Anna Jarvis na nagkaroon po ng memorial service during that time on May 12, 1907. Ano nga ba yung pagiging mother? Ano pa ba ang nanay? Ito lang ba ang nanay ay tagahugas ng pinggan, tagalaba? Ito po ba ang pagiging nanay ay tagahanda ng pagkain ng asawa at tagahanda ng pagkain o damit ng anak o tagabigay ng baon? Ano po ba ang pagiging nanay? Sabi po dito, mother is a significant member of every family. Significant po siya. Hindi lamang po siya isang simpleng miyembro ng isang pamilya. She is the female parent of a child to nurture her baby and protect him from evil. So, ang pagiging nanay po, sa simula po, pinanganak tayo bilang mga anak ng ating mga magulang. Ang ating pong nanay ang nag-nurture, ang ating pong nanay ang nag-protect sa atin. Kung naaalala po natin, minsan po ang ating mga nanay, pag may bagong panganak na sa muli, ayaw madapuan ng lamok. Tama po ba? Talagang ingat po tayo, lalo na po, yung ating mga anak ay kalalabas pa lamang at mamula-mula pa lamang po. Ayaw po natin madapuan. Amen? Sabi nga po, siya rin po yung nag-protect from the evil society. Sino po ba yung nag-protect sa atin? Sino ba ang nanay o magulang na bawat isa ay nais mapasama? Wala po ba? So ang ating kananayan ang nag-protect sa atin sa society, lalo na po ngayon, we know the society, the social media, and all in all is very pasama ng pasama.
So nandyan po ang ating magulang para po sila ay mag-protect from our society. She is an integral person in the life of every child and takes care of their family at the utmost love, care, and affection. Amen po. So yun po ang pagiging ina, hindi lang basta ina. Lahat sila sakripisyo, nag-nurture, nag-protect sa atin, at siya po yung sa their family nagbibigay ng pagmamahaling affection. And sometimes po, usually hindi po showing yung mga katatayan. Di po ba pagdating sa affection po, ang nanay po talaga, ang very affectionate po sa kanilang mga anak. Next slide. Sabi nga po, what mothers deserve? Ano po pa yung dapat ma-deserve ng kamanayan? Not only during the Mother's Day. Dapat po araw-araw natin, paano pa magiging deserve? Deserve pa ng mga nanay na bigyan natin ng sakit ng ulo? Deserve ba ng mga kananayan na sila bigyan ng problema? Deserve ba ng mga nanay na mamonsume sa pamilya, hindi lamang sa ating mga anak, sa ating asawa? Sabi sa Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this is to the Lord. Once again. So ito po, sa isang pamilya, usually po, kaya sinasabi ko dito, children, obey your parents, because most of the time po, yung mga anak ko talaga ang nagbibigay ng sakit. Amen po ba? So young people. So, di ba? Sabi dito, i-obey. So napakahalaga po ng pagsunod. Pero usually po ang pagsunod ay hindi po napakadali. Minsan po nature po hindi pare-pareho po kasi ang ugali ng mga anak ni po ba sa isang pamilya. So it's not that easy for you to obey your parents and everything. Pero sabi po dito, this is the command by God that we should obey our parents to please the Lord. Otherwise, we can't please the Lord if we are not obeying our parents. And even Jesus obeyed his mother as he was growing up. Kung inyo po naantabayanan yung buhay ni Jesus Christ, ay isa rin po siyang masunurin sa kanyang ina. At sabi nga po sa Luke 2:51, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. So mismo po si Jesus Christ bilang isang anak ay masunurin sa kanyang pamilya. So sa ngayon pa lang po, sa mga hindi sumusunod na yung isahan na po natin to obey our parents. Kasi ito po yung nakaka-please ating Panginoon. Next slide. What mothers deserve is respect. So as of now po, ating po, not all the families they're giving the respect to their mother. This is very important. Napakasakit po minsan, may mga bagay po na may mga anak po na hindi manunuro respeto sa kanilang magulang, lalo na sa nanay. Isa po napakasakit sa isang nanay na hindi kayo respeto ng sarili mong anak. Especially kapag may mga bagay na they are opposite. Ang iniisip na lamang po naman ng ating mga kananayan ay ang kabutihan. Sabi po dito, honor your father and mother, which is the first commandment with promise that maybe we are with you and you will live on the long earth. Thank you, Pastor. So ito po ay isa rin pong commandment na kung gusto na po natin mga anak na humaba ang ating buhay, na kailangan po natin i-honor yung ating mga magulang, ating pong i-respect ang ating mga magulang. This is commandment of God. Kaya kung napapansin po natin to those who are children or siblings na talaga may respect sa mga magulang, alam mo yung pamumuhay nila is not rough. Napaka-smooth po. Kasi nandun yung respeto sa magulang. Di po ba? Kaya kailangan po dito, tinuturo po dito ng Ephesians chapter 6 verse 2 na we should respect our parents, our mother. Pero po sa ngayon, nakikita niyo po talaga yung society. Nakikita niyo po talaga yung social media na kasama ng pasama. Especially po yung kabataan o mga anak na walang pagkakilala sa Diyos at walang tamang relasyon sa Diyos, nandun po yung walang respeto sa kanilang magulang. At ito po ay napakasakit bilang magulang o bilang sa ina na hindi kayo espiritu ng iyong mga anak. Di po ba? So napakahalaga po dito, kung nais po natin na mabuhay na mas mahaba, we should honor and respect our parents, our mother, our father, and able for us to live long life. Amen? And honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. So in Exodus also, chapter 20, verse 12,
honor your father and your mother so that you will live long in the land Lord your God is giving you. So kung nais po pala natin na mas umaba ang buhay, sino gustong mas mahabang buhay? Amen. Sino yung maikli na? So lahat po gusto natin ng mahabang buhay. So we should know how to respect our parents. Next slide. Dito po ay sa affection. We should know also in giving affection to our mother. In 1 Kings chapter 19 verse 20, Elisha then left his oxen ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you. Kung mapapansin po natin dito kay Elijah, kahit po siya ay susuong sa gera o sa war, sasabihin niya pa rin po, let me kiss my mother to say goodbye. So nandun po talaga yung affection ng isang anak, no? Kahit na ano po yung gawin natin, hindi po natin makakalimutan yung magkikis o magpapaalam sa ating mga magulang o sa ating ina. So nakikita po doon yung affection natin. And sabi nga, and why not we gave as much affection as children? Pero hindi po lahat ay nagbibigay ng affection. Sometimes po we are not open to our parents, di po ba? Kaya po, marahil napakahalaga habang lumalaki po yung bata, maging open po tayo. With a conversation, maging open po tayo sa problem. Kasi po, like me po, I'm not open to my father. So, nawala na yung father ko na we are not close. So, yun po ay disadvantage bilang mga anak. So, importante po na kaya ngayon po, pinaparagas ko po sa anak ko na habang bata pa. Usually, hindi po ako showy, hindi po ako malabing, and I never kiss anyone. Pero ngayon, pinaparagas ko po yun sa anak ko. At napakasarap naman. So, usually po, pag hindi po natin nakasanayan sa ating mga anak, hindi po tayo nagkakaroon ng affection. Lalo na rin sa mga magulang po talaga ang dapat mag-initiate na magkaroon ng affection sa mga anak. Di po ba? Minsan kasi yung mga magulang, yung mga nanay, snubbers. Amen? Snubbers po sila sa kanilang anak. Naniniwala po kasi, kung ano po yung pinasanay mo o ginagawa mo sa anak mo, yun yung kalalakihan. Kung ini-snub mo siya hanggang sa paglaki, snubing na rin yung paglaki. So wala po yung affection doon. And it is very important na affection because this is the way that we should feel the love. And paano ho natin mapaparamdam sa ating mga magulang yung pagmamahal na mayroon tayo. And such affection can be given in words. Diba? Even saying, love you mom, or ihahag natin, or even giving gifts in special occasion. Like Mother's Day. Mga kabataan, mayroon po ba kayo mga gifts sa iyo mga nanay? Alam mo, ang gifts naman is not about the value. It's all about how you will care and pressure by giving us. Hindi po yung value. Hindi mo kailangan ng iPhone 15 Pro Max fully paid para bigyan po natin ang magulang natin. A simple card, kahit 10 piso mo yan, kahit 20 pesos mo yan, you know, what will we appreciate? Yung effort mo, yung pagbibigay mo. That is the affection sa ating magulang. Yung affection natin. Kaya minsan po, di ba, may mga kabataan po sa ating mga anak na aalis na lang, hindi rin nagpapaalam. Di ba? Di ba parang kabastusan din sa magulang na hindi ka nagpapaalam kung saan ka pupunta. So dapat po, in giving respect and affection, we should inform our parents. Kasi ang mga magulang lalo ng kananayan ay nag-worry po sila kung nasaan po tayo. So we should inform them ahead of time kung saan po tayo pupunta. Next slide. There are also, mothers also deserve by wisdom. Sabi nga po, a foolish son is the grave of his mother. Bakit po, a foolish son is the grave of his mother? Kung atin po napapansin, no, in every family, hindi ko lang generalize, na sinasabi ko minsan may mga black sheep. Kapag po sa isang pamilya may black sheep po talaga, like in our family, I have also a brother na namayapa na at kinitil sa ilang buhay niya. So, black sheep po talaga yun. Kinakanta pa nga ako ng banal na aso pag ako sa church. So, lagi mong nagbibigay sakit sa pamilya. Sabi nga dito, foolish son is the grave of his mother. Lagi po nagbibigay ng sakit ng ulo. Hanggang sa nagda-drugs, hanggang sa binibig tayong mga gamit. So, napakasakit po sa isang pamilya na may isang ganitong miyembro. Na hindi po natin binibigyan ng kapigatian ng ating magulang. Sabi sa Proverbs 10:1, a wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. Amen?
Kung wise po tayo, we will bring joy to our parents. We will bring joy to our mother. Kung mayroon tayong pagkaalam sa salita ng Diyos, ay ating pong maunawaan. Pero kung ito ay isang membro ng pamilya na walang pagkakilala sa Diyos at walang takot sa salita ng Diyos, puro kapitalian ang ibibigay mo sa iyong magulang. And they don't deserve this. Amen? Not only during May 12, not only during the Mother's Day. Sabi nga po, mothers worry enough for the children and we should not give unnecessary grief. Ano po ba yung mga naibibigay natin as simple mothers na nag-grief po yung ating mga magulang? Ano po yung mga bagay na ikinalulungkot nila, ikinasasakit nila? Hindi po nila deserve yung mga ganitong bagay. Sabi nga, much wisdom can come from the advice mothers and parents give us. Sometimes po, when our mother or parents give us advice, di ba? We are denying, we are rejecting, which is napakasakit. Lagi po sinasabi na walang magulang na nais mapasama ang kanyang mga anak. Amen po ba? Kaya minsan, bilang anak, lalo na po sa henerasyon as of now, na napakarami na pong matitigas ang ulo ng mga anak. Mga suwain, para bagang yung prodigal son. Next slide. Righteousness. Sabi mo na righteousness bring joy and gladness to their parents. Kung tayo po ay namumuhay as a righteous, nagbibigay po kaligayahan sa ating pamilya. Yung paggawa po ng tama. Yung ginagawa natin yung tama according to the plan, according to the will ng Panginoon sa buhay natin, mga anak. Yung po ang nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Sabi nga po sa Proverbs 23:24-25, the father of a righteous child has great joy. A man of fathers a wise such rejoice in him. May your father and mother rejoice, may you who give you birth and joyful. Sino po ba yung nagbigay sa atin ng buwan, naglabas sa atin? Yung ating mga magulang. Yung mga ating kananayan. Kaya sabi dito, today, true righteousness comes through the faithfully following Jesus. Yun po, kapag kung tayo ay hindi followers si Jesus Christ, at hindi po natin nasusunod kung ano po yung nais ng ating Panginoong Jesus, hindi po natin masusunod, and we will not be able to become a righteous person. And believe me, apart from God, always we can do nothing. At wala mo tayong tamang relasyon sa Panginoon at takot sa Diyos, hindi po natin kaya to become a righteous person at para magawa yung tama. What is the secret? Is to follow Jesus, to give our lives to Him. Diba? Hayaan mo maging ang ating Diyos na buhay. Hayaan mo maging piloto ng ating buhay. Although it is very hard for us, especially if we don't have right relationship to Him. Napakahirap, lalo na sa mga kabataan ngayon, lalo na sa henerasyon ngayon. It's not that easy. Mas napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Napakahirap gawin kung walang tamang relasyon sa ating Diyos na buhay. And nothing makes mother prouder than have a good righteous son or daughter. Sabi po dito, wala pong ina na hindi pinagmamalaki ang kanilang mga anak. Di po ba, pag yung mga anak may nagawa ng tama, your mother is very proud. Kung mayroon ka pong natanggap, even sa school recognition, may natanggap kami na, sino po yung very proud? Yung mga magulang. Lahat po ng ating nakukuha, achievements. Sino po ako ng very proud? Yung ating mga magulang. So nararamdaman ko po yung kahit sa maliit lang siya, 4 years old, pag nakikita ko siya, I am very proud. Ganun pala yung pakiramdam ng isang magulang. Na pag yung anak mo ay they can do something na hindi mo ina-expect, yung magulang po, yung nagpa-proud. And I'm sure lahat po na magulang na ganun po nararanasan. Kaya pag gumagawa po tayo ng tama, let us, our parents, be proud. Huwag po tayo gagawa ng mga bagay na instead of proud sila sa atin na pinagmamalaki ko yan. Diba? Ina-ashamed po tayo. Kaya po, dito po sabi po, be a righteous person. Hayaan po natin ang kumilos yung Diyos. Hayaan po natin our ministry work for us. Dahil po ilalayo po natin ang buhay natin sa ating Diyos, sa ating mga kabataan, sa mga anak.
have to be power, the capability to become a righteous person. Actually, wala naman pong perfecto. Because of, by God's grace, tayo po ay nakakatayo. By God's grace, tayo po ay narito na makapagsamba sa ating Diyos sa buhay. Kaya wala po dapat na magmalaki na ang bawat isa. Wala po mabuti kundi Diyos ang mabuti. At tayo ay natututo maging mabuti because of Him. Dahil sa ating pagsunod sa Kanyang mga salita. Amen. Yun po. Next slide. Care. Parents, especially widowed mother, deserve our care. Dito po sa Bible, sino po dito yung mga widow? Yung mga balong po, yung wala na pong mga asawa. Sino po dito yung nag-iisa na lang? Wala pong widow? Ayan. So sila po yung dapat daw natin mas bigyan ng care, ng pag-aalaga. Kasi napakahirap po. Kapag po minsan maunang lumisan ang kanilang partner sa buhay, yung nilang husband, napakahirap po sa kanila na mag-isa. Di po ba? Kaya minsan po atin po nakikita, kahit na may edad na, ay nag-aasawa pa rin. Kahit na may mga anak na, nag-aasawa pa rin. Kasi nararamdaman nila, they are longing for love. Kaya po nag-aanap sila ng partner sa buhay nila. Nang-isa sabi, ano ba yan? Matanda na naghahanap pa. Kasi po nag-aanap sila ng pagmamahal. Lalo na po kapag ang isang nanay o isang balo na nag-iisa na lang. Minsan po ang mga anak may kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang kung saan pupunta. Nag-iwan lang. Ang bilang mag-isa kananayan, sila po ay nalulungkot. At nag-aanap ng pagmamahal at care. Naranasan niyo po yan. Naranasan niyo ng mga balo. At sabi dito sa James 1:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows and their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Amen? So kung we have the chance to show, to care for them, let's do that. Kasi po dito po sabi, it's a pure religion. Sometimes po may mga tao very religious. They're showing religiously, but they are not taking care of our widow women. So sabi po dito, indeed, children are to be their parents' social security. So dito po minsan sa ating mga magulang makikita natin sa kanilang pagtanda, ito po ay napakahirap na realidad. Hindi lang po ito natin nakikita sa social media. Kung ikaw po ay maliit, kung ating pong napapansin, nung tayo po ay maliit na inaalagaan tayo ng mga magulang natin. Di ayaw na tayo matutukan, ng langaw, laro. Lahat ibinibigay natin. Lahat ibinibigay natin ng magandang kinabukasan. Ibinibigay natin ng kapabuti ang kanilang mga primary needs. Pero nakakalungkot mo sa tayo. Pag yung nanay na ang ating magulang ay tumanda, atin na pong nakakalimutan. Ito po yung realidad. Nakakatawa nga po yung sa post sa social media, nung bata magulang nila, pinag-aagawan at may pera. Nung time na tumanda na talaga, pinagtutulakan na po siya ng kanyang pamilya. Kung ating po maranasan bilang magulang, napakasakit po sa atin. Na bilang mag-aanong maliliit, patayo bilang anak, yung pag-aalaga, ibinigay natin sa kanila. Pero nung lumaki, nandun na po ang ating anak na walang pag-aalaga. Totoo po yan. In reality, nangyayari pa yun. Nangyayari po yan. Na kapag tayo ay tumanda, pinagtutulakan na tayo ng ating mga anak. Ayaw na nila mag-alaga. Pero praise God sa mga taong righteous. Praise God sa mga taong tunay na may pagmamahal. Sa mga anak na tunay na may pagkakilala sa Diyos. Dahil nandun yung gantingan o naman in general. May mga tao po na talagang mapagmahal sa kanila magulang, na sila naman po yung nagpapaligo pag may sakit, sila naman po yung nagdadayaper. Di po ba na parang in return, in reverse, nung baby pa po tayo, yung ating mga magulang yung nag-aalaga natin. But for now that they are old, it is our time to pay it back kung gaano ka-special. Nakakalang po tamang po. Kasi 9 years old pa lang po, wala akong nanay na. So hindi ko na po yung mapapalaga. Bilang isang kabataan, namatay may mother ko, just to share my experience with own family. Ako po talaga napakatigas ng ulo. Napakatigas po ng ulo ko during those times. Namatay ko yung mother ko when I was 9 years old. Nakakalungkot po kasi po,
Even yung mother ko, minumura ko po. Talagang pasaway po. Talagang napapanood po. At talagang, alam mo, pinagsasalitaan ko sila ng hindi tama. So, napakasakit sa kanila. Bakit? Kasi wala pa akong pagkakilala sa Diyos. Wala akong pagkakilala kung ano yung salita ng Diyos. Talagang masakit. Kasi doon ko na-realize, no? Yung pala totoo, doon mo lang ma-realize kapag yung mahal mo sa buhay mo na. Huli na ang lahat. Hindi ako nabigay affectionate sa mother ko. Lumalaban po ako, sumasagot po ako. Disobedience po ako. Hindi po ako sumuring bata. So, nang hindi natin inaasam, we don't know the time kung kailan mawawala yung magulang natin. We don't know the time kung kailan mapauwiin ng Diyos sa buhay ng magulang natin. Kaya ngayon panangin paranas muna yung sinasabi dito, yung affection, yung care, yung respect, yung obedience. Kaya hindi natin alam one day, mawawala yung mahal natin sa buhay. And we don't want to feel that way. Gaya ko po, hindi ko alam that one day, nagka-heart attack na lang yung nanay ko. At grabe po iyak ko sapagkat huli ng lahat. Hindi na po natin mababawi, hindi na natin mapaparamdam yung pagmamahal. So ngayon pala mga anak, ibigay po natin yung nararapat, yung deserve ng ating mga kananayan, ng ating magulang, yung ating obedience, yung ating respect, yung ating love, yung ating affection, yung ating pagkikare. Huwag po natin hayaan na hindi man lamang kung minsan pa yung madalas yung ating magulang na nagbibigay kami. Minsan, why not? Why not today? Di ba, why not today? Paranas din sa inyong mga magulang yung hindi nyo usual na ginagawa. Start today. Hindi ko sinabi na today only because make you on Mother's Day. Why don't you start today? At ma-amis po ang inyong mga kananayan. Amen? Doon po natin ipakita, they deserve the best care we can afford to give them. Alam mo, hindi naman lagi by financial that we can afford to give to our parents and our mother. In a simple way. In a simple being, having the gratitude to them. A simple word, thank you, Ma. I love you, Ma. That is more than enough sa ating mga magulang. Sa ating mga kananayan. Some may require professional medical care. Yung po dito, sometimes, kapag yung ating mga magulang, meron ng sakit, hindi na po nakakatayo, that is the most of our time na kailangan po sila alagaan at bigyan ng kanino sa mga kananayan. Kaya calling attention to all the children out there. To start loving your parents, to start obeying your parents, to start to give affection and respect to our parents. Yes, conclusion na kasi. Hallelujah. So Mother's Day is a day to celebrate and thank our mother for all the love and care and support. Ito po yung panahon, ito po yung oras para po ating padarama is to celebrate at nais natin pasalamatan ang mga kananayan because this is the special day